Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng pinansyal na tulong para sa mga magsasakang nalugi sa pagbebenta ng kanilang palay. Ito ang kanyang ipinahayag sa kanyang pagbisita sa Cagayan kasabay ng isinasagawang ugnayan sa mga magsasaka. Bukod dito, pinangunahan din ni Pangulong Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Union Water Impounding Dam sa Barangay Union at sa Kadkadir sa Claveria, Cagayan. Layo dito na suportahan ang mahigit 1,000 magsasaka sa pamamagitan ng pagtatayo ng pasilidad na magkokontrol sa diretsyong pagdaloy ng tubig na posibleng magdulot ng pagbaha sa komunidad. Sana maging matagumpay lahat itong programa natin para ang ating mga kababayan ay hindi na mag-aalala sa baha, hindi na mag-aalala sa supply ng pagkain at hindi na mag-aalala sa mga darating na sakuna. Siniguro ng Department of Social Welfare and Development na hindi titigil ang kagawaran sa pagbibigay ng tulong sa mga pamilyang lumikas dahil sa kalamidad. Kaya ipinatutupad ng DSWD ang three-phase disaster approach para sa internally displaced persons. Tinutugunan sa unang phase ang pangunahing pangangailangan ng mga evacuee gaya ng paghahatid ng family food packs at pagtatayo ng ligtas at maayos sa evacuation centers. Sa early recovery naman, nakapaloob ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation at Emergency Cash Transfer Program. At sa ikatlong yugto, nakahanda ang pagbibigay ng psychosocial support services para sa mga nakaranas ng trauma. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agarang magbigay ng tulong sa lahat ng Pilipinong apektado ng kalamidad. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, gipagula na sa Davao City LGU ang listahan sa mga establishmento nga giisuhan og red tag hasta na yellow tag notices suman sa rapid visual inspection sa Office of the City Building Official ug sa Philippines Institute of Civil Engineers Davao City Chapter nga gihimuhuman sa nasinating mga kusog nga linog sa Davao Region. Apil sa red tag notice ang administrative building ug school building sa usa ka pribadong kolehiyo sa MacArthur Highway, usa ka hotel sa CM Recto Street, Building 3 sa usa ka condominium building sa Magallanes ug ang usa ka BPO company sulod sa mall sa Ecoland, Davao City. Ang mga red tag establishments dili una mamahimong punduhan o puy-an. Sanglit nakitaan kini og dagkong mga danyos nga delikado na alang sa mga empleyado ug mga occupant. Samtang apil sa yellow tag ang Building A, B ug C sa usa ka mall sa Quimpo Boulevard, ang parking building sa usa ka mall sa Bahada, ang usa ka residential condominium building sa CM Recto Street ug ang usa pa ka residential building sa Bahada ning syudad. Bawal una gamiton ang mga establishmento nga naapil sa yellow tag sanglit kinahanglan una nga ma-repair ang mga danyos. Una kini subling ipagamit. Gimanduan ang mga establishmento nga mutuman sa mga requisitos alang nasab sa kaluwasan sa ilang mga residente, tenants ug sa mga residente sa syudad. Nakakustodiya na sa Santa Ana Police Station sa Davao City ang duha ka individual human nga nadakpan sa entrapment operation sa Rojas Avenue, Barangay 32-D, Davao City nitong Oktubre 13 ning tuiga. Kinitungod sa iligal nga pagbaligya og mga high-powered firearms sa syudad. Ngayon ang mga dinakpan nga sila alias Muhammad Kinsa Nasairan nga pulis og nadestino sa Regional Mobile Force Battalion sa Bangsamoro, Autonomous Region and Muslim Mindanao Conbarm. Hasta na si alias Louie o sa Security Agency Manager sa Dakbayan. Na-recover sa kapulisan mga high-powered firearms nga gilangkuban sa usa ka M4 Colt Defense, usa ka M4 Bushmaster, 2 ka .45 pistols, usa ka .9mm pistol ug managlahing magazine ug bala. Kasong paglapas sa Republic Act No. 10591 kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang atubangon. Sa mga dinakpan, mag-atubang sa bugkasong administratibo ang nadakpang pulis. O bukato ang mga nagunang balita din sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang.
At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.